kasi nagugulat yung mga ibang mga ladies na pupunta dito is wala daw pahinga. And then our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. People of the universe, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Fabi Crielo, you're on the house. Ayan, hello, magandang hapon po sa atin lahat. Today is, June 3, 2024. So, is another month that has been passed. June na, diba? So, parang halfway na tayo ng a year. Ano ba tawag nila doon? Basta, kalahati na ng taon, June na. So, soon, Christmas na, diba? So, parang napakabilis lang ng panahon. So, ayan, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, guys, ako nga pala si Mabi Crialuya and I'm currently working dito sa bansang Hong Kong as a domestic helper. And I've been here for 3 years now. And, ayan, next year is, and kontra ko na, bilis, diba? Parang pangalawang kontra ko na dito sa same amo na nirenew ko. Same ng amo ko ng first contract and then the second contract, of course. So, ano ba pag-uusapan natin today? Ang pag-uusapan natin today is yung working hours dito sa bansang Hong Kong. So, as you know, diba, as a domestic helper, talaga, alam ba natin kung hanggang ilang oras yung working hours natin dito? So, at least, sa mga bagong makapanood na itong video na to, sa mga gustong mag-apply dito, or sa mga ex-abroad na galing Saudi or Middle East. So, at least magkakaroon kayo ng idea how it works pagdating dito sa trabaho sa Hong Kong. So, basically, this is based on my experience and mostly, ito rin yung naririnig ko, typically na na-experience din naman ng iba. And yung mga ibang ladies na same agencies ko and even my sister since sa church. So, we have the same situation. And some are more, alam mo yung mas magaan pa yun sa akin, sa experience ko, kaysa sa kanila. So, ayun, pagtatagpiin natin yung mga experiences ko, tsaka nila din. So, without further ado, guys, let's talk about yung working hours dito. Tanong nila, kasi, ito lang guys, disclaimer kasi, may mga experience ngayon na nahihirapan yung mga na nandito na sa Hong Kong, mga bago, especially mga galing Middle East, talagang nag-a-adjust sila na sobra sa working ethics dito, sa working hours, is talagang nag-a-adjust sila kasi katulad nga ng share ko before, walang pahinga dito. I mean, walang break time, walang, alam mo yun, yung walang time ka for yourself na talagang makapag-cellphone ka, ganito katulad ng ginagawa ko. So, anyway, and yeah. So, nagbibigla sila na nadadatnan nilang trabaho dito sa Hong Kong na 11 o'clock is nagtatrabaho pa sila, minsan 12, 1 o'clock. So, nagtatrabaho pa rin sila. So, yeah, isa-isahin natin yan lahat. So, ako naman guys, based on my experience ko, now, sa mga amo ko, kasi 3 years na ako dito. So, ang experience ko is, ilang hours ba ako? Wala siyang, actually, depende sa amo kasi, depende sa sitwasyon nyo, kung ilang hours magiging consume mo sa isang araw. So, kasi ako, basically, nagigising ako ng 5:30 or pinaka-late ko na 6 o'clock. Kailangan gising na ako or nakaakit na ako sa taas ng bahay ng amo ko. And then, nagtatapos ng trabaho ko 10:30 to 11. Ayun yung mostly na itong routine namin. Ganon. Pero depende pa yan kung may bisita kami. Minsan, umabot ng 12. Minsan, lumalagpas pa ng ganon, mga 12. Mga 12:30, ganyan, sa talaga makakapag-settle dito sa kwarto namin. So, it's really depends on the occasion. And yung normal routine naman namin is talagang nako-consume siya siguro mga 16 to 18 hours. Kung 11 ako matatapos, kung nag-start ako ng 6 o'clock, is 18 hours. So, ayun nga guys, katulad na shinare ko, 18 hours mostly ako talaga natapos.
or pinaka-late na yun, 11 o'clock sa normal days namin. Eksena namin sa loob ng schedule namin sa loob ng bahay ni amo. So, ayun, sa iba, sa mga ibang nakaka-experience, mas mas malala pa dun. But, of course, I'm grateful and thankful din sa mga amo ko kasi, ako naman consider ko na lang din yung schedule and then yung sa mga alaga ko kasi talaga sila late na sila nagigising. Ay, natutulog, kasi nag-aaral pa sila, yung mga late football class pa sila, alam mo yon. So, gusto ko rin tulungan yung amo kong babae in a way na at least, alam mo yon na hindi rin siya ma-stress. Kasi pag na-stress siya, damay-damay lahat. So, ayan, consideration ko na lang din. And pakiramdaman din, alam mo. Ako, I treat my employer as a family na din. So, of course, sometimes napapagod din ako and minsan na din yung patient ko. But, I praise God and thank God dahil lagi niya pinapaalala sa akin na love them. Alam mo yun. So, anyway, so going back to the working hours kasi nagugulat yung mga ibang mga ladies na pupunta dito is wala daw pahinga. And then, I shared that before, talaga dito guys, walang break time. Like what I said earlier, walang break time. So, ang break time mo lang dito is kain talaga. Kain or, kunyari kung lalabas kayo ng mga alaga mo, magbabantay ka doon, alam mo yung event sila, ganyan, ikaw yung magbabantay doon. So, at least katawan, makakapag-cellphone ka doon, may, alam mo yung katawan, may few minutes or mga isang oras ka nag-aantay doon. At least, ayun, may time ka to, alam mo yung gamapit ng cellphone or whatever you want to do on your phone, ganyan, magbasa, ganyan. So, at least yun, ay parang akang feeling ko, ako pag ganun, pag lumalabas, feeling ko, in a way, pahinga ko yun, in a way, ha. Kasi wala ka sa loob ng bahay, alam mo yun, wala kang isipin na iba, doon ka lang. So, anyway, ayun yung, para sa akin, ayun yung minsan pahinga ko, okay, kumakain ako. Pero ngayon talaga kailangan kong nakaupo pag kumakain, hindi ako nagmamadali, kasi nagkakasakit ako. Pag sobrang bilis ko kumain, nagkakaproblema ako sa tiyan ko. So, kailangan be mindful din sa ganon. So, kasi parang sa routine kasi namin noon, parang sanay rin ako late na lunch, ganyan, late lunch. Nalilipasan talaga ako ng kain. Tapos, mabilis kumain. So, nagkakaproblema ako sa tiyan ko. So, sa acid ko. So, ayun, kailangan maiwasan nyo din. And, kailangan na talaga ng sarili natin. So, ako rin nag-a-adjust din. So, and then, kailangan natin gawin guys. Kailangan tayo yung mag-a-adjust sa schedule ng mga amo natin. Hindi mga amo mag-a-adjust sa schedule natin. As we are here working, they're paying us. Diba? So, ayun talaga typically. And especially kung bago kayo dito, kailangan mo talaga makisama. Kailangan mo talaga intindihin yung schedule nila or kilalanin mo muna yung amo mo. Alam mo yun, huwag kang basta-basta magreklamo agad na, oh, ganito. Alam mo yun, kasi alam mo nyo guys, kasi ito lang, kasi kaya gusto ko to i-share kasi may nag-share nga dito ng mga bago. Nagko-complain na alas 11 na doon sila natapos, ganyan, whatever. Kasi hindi ko dinidisregard yung feelings nila. I feel you guys, especially kung bago kayo. Pero ako kasi, mindset ko when I decided to come here to work as a domestic helper guys, is parang inano ko na, kinonsume ko na 24 hours na kailangan ka talaga ng amo mo. Kasi that's why you're there. Kasi wala sila, nandyan ka to fill in, alam mo yun, to take care of the kids. So, parang ganun yung eksena. Yun yung na-reset sa utak ko. Na-set sa utak ko, diba? So, pag may mga ganun, praise God naman na hindi naman umabot mga 1 o'clock yung trabaho ko. So, at least I'm still blessed na ganun. Kasi may mga worst pa na mga scenario na may alaga ka, natutulog yung alaga mo kasama mo, lalo na pag baby. Kasi ikaw mag-aalaga, pag nagkasakit, ikaw. Alam mo yung mga ganong senaryo pa talaga na as in ikaw talaga lahat. Parang ikaw na yung nanay. So, in my part naman, di naman ganoon so far. Kasi medyo malalaki naman na yung mga alaga ko din. So, hindi na ganon consumable ng time. Talagang But anyway, so ayun lang yung kailangan natin adjust. Kailangan talaga mag-adjust tayo dito. Hindi mo ang mag-adjust sa schedule natin, okay? So, kailangan talaga kung 1 month ka pa lang, 2 months, just try to, kilalanin nyo muna yung amo nyo. Try, alam mo nyo, observe kung yung routine nyo, yung mga
ginagawa nyo araw-araw, observe muna guys, kasi at the end of the day, if you keep praying and trust God na may dahilan bakit nandiyan ka sa amo mo, you will see yung goodness ni Lord kung paano siya mag-work sa buhay mo talaga. But if you keep complaining, alam mo yun, complain ka na complain, walang mangyayari guys. And then, you will decide na mag-break contract, whatever, to find another employer. Pag break ang contract dito guys, hindi siya ganun kadali. And, talagang process siya, process. And then, especially kung bago ka, kailangan magbibuild ka muna ng parang kung magbibuild ka muna ng sarili mo kung natapos mo. Kasi pag parang ng status mo as kung nakatapos ka ba ng kontrata or at least, 'di ba? Alam mo yun, yung may finish contract ka at least, 'di ba? So mas maganda yung profile mo para makahanap ka ng ibang. Pero kung 1 month ka pa lang dito tapos hindi mo pa nakukuha yung Hong Kong ID mo tapos nahihirapan ka na dahil sa sitwasyon na yun, what more kung napunta ka sa worst na amo, 'di ba? Alam mo yun? So, we just need to pray and continue praying to God and ask Him for patience, guidance, na yung encourage ka niya na magpatuloy, manatili, at magtiwala sa Kanya. Kasi alam nyo guys, totoo yan na God has a purpose kung bakit nandito tayo sa bahay ng amo natin. We might be the, diba, salt and light sa bahay ng amo natin. Or, I know God has a purpose why you there sa bahay ng ng amo mo, diba? So, kailangan endure lang natin muna yung mga few months. Talaga, kasi sa una talaga guys, alam mo nyo, lagi kong share, mababait ang mga amo ko. They're very appreciable. Basta na-appreciate nila yung ginagawa ko. They say thank you. Alam mo yon, kahit late na sila, katulad kagabi, late na sila umuwi, 11:30 sila dumating. So, nagte-thank you sila, ganyan. Diba? So, kahit paano, na-appreciate nila. So, I am still, thankful din and blessed din. So, nakakagaan na lang din ang loob. Pero, syempre, kung may experience nyo naman yung yung kabaliktaran sa mga amo, no? So, just be thankful. Si Lord naman magre-reward sa'yo. Sabi nga, lagi mong lahat ng ginagawa mo is i-honor mo si Lord, si God. Lahat ng ginagawa mo, kumakain ka, naglilinis ka, whatever you do, honor it to God. Si Lord ang pinagsisilbihan mo, hindi lang basta yung mga amo natin. And God will reward you talaga. Siya yung magre-reward kung hindi man ma-appreciate ng mga amo mo yun right now. But one day, they will see yung kung gaano ka nag-hard work. Talagang you giving your best to serve them well. And then also, kung hindi mo makita ng mga amo, God sees what's in your heart, yun ba kung yung nagbibigay ka ng service ng sa puso mo, diba? Na hindi ka lang reklamo guys. So ayun lang gusto kong i-share. Kailangan maging ready kayo once you work here dito sa bansang Hong Kong sa trabaho. Katulad nga rin na sinishare ko sa yung dito yung kasama ko sa bahay sa Ate Mayan. Lagi niyang iba talaga yung difference talaga ng siya, saan ba siya? Basta somewhere in Middle East siya. Bahrain. So, talagang doon at least may 3 hours na sila na tenga. Alam mo yun, hindi pa pwede magtrabaho, hindi pwede maglinis. Nakapag-cellphone ka pa. So, but here, hindi yun. Wala yun. Sa kanya nga, wala siyang cellphone. At least ako, nakapag-record pa ako ng ganito. So, wala talaga siyang cellphone. Ako nakapag-cellphone pa ako sa taas kahit na paano. Nakapag-ipon ako, nakikinig ako ng music, worship song. So, I'm still blessed. Diba? Sabi nga nila, tingnan natin yung mga mabuti. Hindi na tayo tumingin sa mga masama na meron sila. Pwede na lang natin yung blessing na meron tayo this time. And then, we pray for it na nandito na tayo sa Hong Kong and we just, trust God sa plano niya sa buhay natin dito. And then, basta importante hindi tayo sinasaktan ng amo natin kahit paano pinapakain naman tayo. So, lahat naman yung madadaan sa usap, sa communication sa amo. As long as talaga pag-pray mo sila and then kausapan mo sila ng maigi kung sumusobra na or magpatulong kayo sa agency nyo. Katulad sa Galilee Agency talaga guys, kung may problema kayo, talagang hindi na natin madaan sa alam mo yun, sa communication sa inyong dalawa ng amo. So, pwede kayong tulungan ng agency.
tutulungan talaga to communicate para malaman, mas maresolbahan yung gusto nyong mangyari sa both side. So, ayun lang guys, and I hope you learned something from me today. And I will appreciate guys na mag-comment kayo down below. And like this video and share ang aking video sa mga aspiring domestic helper na gusto magtrabaho or gusto mag-try magtrabaho dito sa bansang Hong Kong. And guys, thank you for watching. Thank you for listening to me. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And see you in my next vlog. Bye guys. God bless you guys.